Alright, Ma'am Sat. VP Sara, mas kilala sa buong mundo na anak ng isang pro-China leader. Ay, Diyos ko Lord, talaga. Red Ribbon raises the bar on chocolate cakes from bar Kaya si to bake to Attorney cake Claire. starts at $1.99. Wait lang. Bilisan natin to. Para matapos kaagad. Ano natin to ha? At of course, nabati ko lahat ng mga... Nasa ibang bansa. Dito article, pero medyo matagal na to. Pero isang ka-clear din ang nag-remind ito sa atin. Isang ka-clear din. Okay? Hindi ako nagdala ng mic eh. Sabi ko, akala ko hindi ako makapag-vlog. So anyway, ito na. Nakita niyo na to siguro, mga ka-clear. Okay. May isang ka-clear din ang nag-remind sa atin ito. Okay? Ito yung isang article ng Washington Times. The Washington Times. Okay? Ito yung title na ginawa niya sa kanyang article, mga ka-clear. Oh, Sara Duterte, daughter of jailed pro-China leader, announces presidential run in the Philippines. Okay. Siguro kahit i-deny, ito yun eh, kahit i-deny ng mga Duterte na hindi sila pro-China, pero yun yung tingin sa kanila eh. Diba? Tingin sa kanila ng mga taga-ibang bansa. Diba? Maybe yun din ang tingin ng karamihan sa mga dayuhan natin dito, diba? So, yung ibang bansa, katulad niyan, may article. Actually, imagine yung mga clear. Ito ay, ayan. Dito pa sinulat to sa Seoul, South Korea. Diba? So, yung nararamdaman ng mga kababayan natin dito, yung nararamdaman ng mga kababayan natin dito na ang mga Duterte ay pro-China, mukhang hindi lang mga Pilipino, hindi lang yung karamihan sa mga Pilipino ang nakakaramdam nun o nakakapansin, nakakaobserba. No? Kasi ito, di ba? Sa dinami-dami ng description para kay VP Sara bilang isang vice presidente, pwede mo na i-describe na kung masipag ang isang vice presidente, di ba? Pwedeng the workaholic vice president. Diba? Pero mas pinili ng Washington Times na i-describe siya as daughter of jailed pro-China leader. Diba? Ito ay February 18, 2026. Nung nag-announce siya na siya ay kakandidato. Okay? So, lakihan natin. Oops. Yan. Basahin natin ha. The Philippine Vice President Sara Duterte, 47, announced on Wednesday she will run for the presidency in 2028, expanding the bitter feud. So alam talaga hindi na makakaila yung kanilang yung itong klase na naging relasyon ng Vice Presidente sa Pangulo. Diba? A bitter feud between her and the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mr. Marcos is kailangan pa talagang ilagay ang edad, no? Is constitutionally limited to a single 6-year term. It is unclear who in his camp would rise to Mr. Duterte's formidable challenge. So, ibig sabihin mga kapatid, bakit unclear? Kasi hindi pa naman iniisip ng Pangulo yung pangangampanya. Hindi pa iniisip ng Pangulo ang pamumulitika. Marami pa kasing dapat gawin. Diba? Marami pa dapat gawin. Katulad niyan, diba? Nasusuong tayo sa isang sitwasyon na kahit hindi natin pinili, ginusto, dahil nagkaroon ng hindi magandang relasyon ang Israel at ang Iran, damay talaga. Kahit na nagsusumikap talaga ang gobyerno at ang mga economic team at yung mga negosyante natin dito sa Pilipinas na mas lalong pagandahin. Diba? Yun yung projection diba? Na after the flood control mess na talagang pinaimbestigahan ng Pangulo, ang projection ay aangat na ang Pilipinas. Kasi nag-i-start na yung pag-iimbestiga dito, pinapanagod dapat na manabot, pero may mga sitwasyong hindi hawak ng Pilipinas, hindi hawak ng presidente. Diba? So, well anyway, tuloy tayo. Yun hindi pa po pinag-uusapan ng Pangulo ang politika, kung sino yung susunod na kakandidato sa 2028 kasi mas marami pa talagang dapat na intindihin
Kanina nag-announce ang Pangulo ng mga dapat na gawin dahil ramdam nila yung magiging epekto nito sa bansa natin. Kasi pag hindi pa talaga nagkaroon ng ceasefire sa nangyayaring hidwaan sa Israel at Iran, maapektuhan at maapektuhan talaga tayo. Kasi kung tutusin, basic pagka, the law of supply and demand, alam natin yan. Kapag kumonte ang supply, alam natin, pag sumobra ang demand, konti ang supply, definitely, ang price nag-i-increase. So, doon yung naghahanda talaga ang Pangulo. At talagang, di ba sabi ko nga, nagkaroon kami ng emergency meeting nung bago siya nagkaroon ng press con, talagang pinaghahandaan to. So, isipin nyo, ang Pangulo naghahanda para sa itong klaseng sitwasyon. Pero yung iba dyan, talagang pag in-interview mo, politika lang talaga at paninira. Yun yung medyo siguro hindi ka tanggap-tanggap dahil instead na magtulungan, lalo sa panahon ngayon, politika pa ang naiisip, pamumulitika pa ang naiisip. Anyway, tuloy tayo. Though Mr. Marcos and Mr. Duterte joined forces for his 2022 presidential run, their relationship has imploded spectacularly. Diba? Okay, ito medyo nagkamali ang dito, ang Washington Times. Kasi hindi sa agriculture, si Pangulo po ang tumayo muna na agriculture Department of Agriculture na bilang secretary. Ang binigay po kay VP Sara ay education. Okay? In the cabinet, he made her responsible, correct natin to, for education rather than her preference. Ano bang preference niya? Defense. And oversaw investigations into her funding. And ayan, oversaw investigations into her funding. So, alam na rin ng buong mundo kung ano yung nangyayari, hindi umanong paglustay ng Vice Presidente. So mga kapatid, tignan nyo. Kung siya kaya ang DND Secretary ngayon, what do you think? At ito lang naman, kung kaya namang magtrabaho bilang cabinet secretary, okay lang naman. Ano problema? Baka pinipili niya yung defense tapos hindi naman niya kaya. Diba? Ano yung knowledge niya para maging defense secretary? Diba? Ano capacity niya na maging defense secretary? Kung tutusin, although di natin minamaliit, diba? Pero para mas mahirap, for me, it's my take, para mas mahirap ang maging secretary ng defense considering na meron tayong mga issues especially na with China. Diba? So mas critical ang posisyon ngayon ng DND. Siguro kung dati wala, kasi mga kalaban lang yan or mga ang focus before mga terorista. Diba? Mga terorista. Mga kapwa natin minsan Pilipino na terorista di umano. Yan. Pero ito kasi iba eh. So mas mahirap on my part, mas mahirap maging DND secretary because may ibang bansang involved. At kung ang bansa na yon lumalabas sa obserbasyon ng ibang bansa na kumikiling sila. So paano na yung magiging stance natin sa West Philippine Sea? Napamigay na kaya yung Kalayaan Island Group? Diba? Kasi yun yung nagiging isyung malaki. Although sinabi naman ni Senator Marcoleta wala naman siyang malaki pamigay yung kay IG. Pero naging issue siya. Diba? So, okay, balik tayo mga kapatid. Lakihan natin para mabasa. Yan. Okay. After this, her high-profile father, high-profile talaga, former President Rodrigo Duterte, subsequently opened verbal fire upon Mr. Marcos, calling him weakling and junkie. Diba? Pero, mga ka-clear, ang tanong natin, sinaway ba man lang ng Vice Presidente ang kanyang ama sa pambabastos sa Pangulo? Wala tayong nadinig. Wala tayong nakitang pagtutol man lang, diba? Ng kanya ni VP Sara sa mga tinuran ni dating Pangulong Duterte.
Nasa airport yata si attorney eh. Boarding naririnig natin, no? Mukhang nag-live siya sa airport, mga kabsat. Okay. So, tuloy tayo. After resigning Mr. Marcos' cabinet, Mr. Marcos' cabinet in 2025, she said perhaps facetiously that she had hired, eto na, sabi sa inyo mga kapatid, balitang-balita she had hired an assassin to shoot him. So how can they deny? Oh, di ba sabi ni Representative Suntay, joke or hindi seryoso? Kahit sa ibang bansa, ayan that she had hired an assassin to shoot him. Okay? Pero nagbago daw noong Wednesday kasi mukhang naging statesman-like na siya. Diba? Yun. Okay. So, okay. Ito, dami ka. Pati mga kidnapping mga ka-clear, okay. Pasan pa. Dynasty versus dynasty. Reserve versus machismo. Okay? So, masyado mahaba. Medyo mahaba. Ito mga ka-clear. Pero, okay. Ito, alam na natin to eh. Okay? So, yun lang siguro mga ka-clear yung pinakita. If in contingency Chinese naval units sought to encircle Taiwan, masyado na ito mga ka-clear. Ito na yung mga nangyayari tungkol sa mga war. Okay? Nandito pa yung mga history, you better read this, You better read this. Thousands were killed amid his wrong war on drugs that essentially legalized vigilantism. So, yun yung pagkakakilala sa nilegalize niya yung vigilantism. Diba? Including activities of alleged death squads. Diba? Ito pa pala. It was during his term that Manila downplayed China-Philippines maritime tensions. Oh, ito dinidescribe nila kung paano nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ito. Even in the presidential palace, Mr. Duterte maintained his macho, foul-mouthed personality, calling a U.S. a lousy country, insulting then President Obama and demanding, "Don't make us your dogs." However, his charisma was undeniable and he remains popular with many segments of the electorate. It was during his term that Manila downplayed China-Philippines maritime tensions while the 2014 Manila-Washington Defense Deal languished. Diba? He also accepted a high-profile invitation to meet with Chinese President Xi Jinping after leaving office in 2023. Ba, naging controversial din naman ito mga Ms. Duterte has said that she is not pro any country. And only, wala naman siya sinabi dito mga parang wala ko nadinig dito. Parang ito lang nadinig ko. She is not pro any country. Ito, wala ko nadinig. Sorry, hindi ko makuha yung, meron man ito mga sinabi niya ba ito? Hindi ko ito nadinig Hindi ko ito nadinig. Meron ba siyang pinasabihan ito o binago niya na kasi na siya, na call out siya dito. Pero ito lang yung nakita ko sa briefing niya. Never words na pro-Philippines. Diba? While she has refrained from her father's anti-US rant, she is far more cautious toward China than Mr. Marcos and has declined to criticize Chinese vessels' intimidation and coercion. Diba? Doon siya nakilala. Kaya, ang description sa kanya mga ka-clear, daughter of jailed pro-China leader. So, parang, I don't know kung matutuwa siya dito sa description na to. Pero, sa akin, hindi dapat. Kasi dapat pro-Philippines ka. Diba? Ayan, mga clear. So, 9:24 na. Try natin isa pang vlog. Isa pang live stream. So, kasi medyo nagmamadali kami. Pero thank you. At least nakapag-live ako. Kaya kasi baka tomorrow, hindi ko alam. Try ko talaga. Magkaiba kasi tayo ng oras. Okay? So, see you in a while. Bye-bye. Thank you. Salamat, Attorney VP Sara, mas kilala sa buong mundo na anak ng isang pro-China. Diyos ko Lord. Saklap dito, Diyos ko Lord. OMG. Shout out Kabsat Tokis. Driving si Tokis. So ingat kung saan ka man pupunta, Tokis, ingat ka. Lalo na kung ngayon. Ano ba ngayon? Friday dito, hindi. Sabado na, madaling araw ng Sabado. It's already 12:53 ng madaling araw. I think kung sa Canada, tanghali. Kung di ako nagkakamay, tanghali ng Friday. Ingat, Kabsat. Alright, mag-last topic tayo, Ma'am Sat. Diyos ko Lord. Mag-iiyakan na naman sigurado dito. Pinakalas na po to bago tayo mag-end. So, sa mga di pa po nagla-like dyan, like and subscribe tayo, mga Kabsat. Baka naman. At syempre, pakisubscribe na rin si Kabsat Toki sa mga di pa po nakaka-subscribe dyan.
I-subscribe nyo na. Gawin nyo ng 100,000 yan, mga kapatid. Konti na lang. Malapit na mag 100 yan. Alright, countdown tayo.